So, ayan, nag-install tayo na ngayon ng drivers ng GTX 680 sa PC ko. Ayan. Maganda ng shot nung habang nag-install yung GeForce driver. Okay, tapos tinanggal natin yung 6970 sa GPU ko. At kinabit natin yung GeForce. Medyo madilim, pero mamaya magpupost ulit ako ng video habang nagbe-benchmark para mas maliwanag yung lagyan natin ng ilaw. Okay, tingnan natin ngayon. So, wow, mas mabilis siya ngayon compare kanina sa 69. Magbe-benchmark tayo ngayon ng Batman Arkham City na game. Yan siya in action. Yan GTX 680 GeForce. Yan lang yung pinakamaliwanag na kaya ng video kasi layo na konti yung lights ko. Pero kita nyo naman, yan, installed siya sa 42 inches na LED TV. Okay. So, yun na ngayon yung current na result niya. Medyo mababa siya. Taas din Single na GPU lang Wow. Maximum is 151 frames per second. Average is 87. So, compare yan kanina dito sa ginawa ko sa ayan. Lista natin ngayon sa Batman is 87 frames per second. Okay. So, bali, compare sa 6970 ko. Kanina yung una yung dalawang 6970 tsaka isang 6970. Yan 65 lang tsaka 80 frames per second. Sa GTX 680 naman, 87 frames per second. Pero hindi naman yan nire-represent yung buong frames per second ng buong games. Kasi katulad dito, nakalagay lang is average lang naman yan. Okay. 151 yung maximum frames per second niya. Pero dun sa 6970 ko kanina, mga around 111 lang yung maximum frames per second niya. Sana naalala ko. So, malakas pa rin yung 680 at dapat naman talaga na malakas siya. Ngayon, testing natin yung Crysis naman. Kung ilan frames per second siya. Tapos mamaya yung 3D Mark 11. Yan. Corsair Airflow Pro in action with the GeForce GTX 680. Okay, nagbe-benchmark tayo ngayon ng 3D Mark 11. Yan ang niya. Nga pala, ang gamit natin dito ng test system ay yung bulldozer ko. Yung FX8150. Stock yan. At yan ang score nito. Using the GTX 680. 8,300. Wow, taas. 8,300. Lista ko lang sa notebook ko. Okay. So, balik natin dito sa notebook. Yan. Kikita nyo naman. Halos, grabe. Katumbas niya na yung dalawang 6970. Tapos sa Crysis, 88 frames per second siya. Samantalang yung dalawang 6970, 83 lang. Yung 6970 na single, 65 lang. Sa Batman naman, yung PSEX ay naka-off, 87 frames per second. 65 sa dalawang 6970. Tapos 80 frames per second naman sa 6970 na single. Weirdo yung driver ng pag naka-crossfire mode ako, minsan mas mabagal yung 6970. Pero pag naka-single lang, pero mabilis siya. Siguro may bug talaga yung driver ng AMD. Pero at least decent naman yung mga frames per second naman yan. Mga frame rates na yan, decent naman, playable naman. Pero kung talagang mas gusto mo ng medyo mas mataas pa dyan, yan, alam mo na kung anong pipiliin mo. Pero kung budget wise, meron pa namang ibang mga options.
yung mga previous natin na ano. Okay. So, sana na gustuhan nyo tong review ko. Short review lang to, no? Hindi naman to para ikumpara yung 6970 sa 680 ng GTX kasi alam ko naman na talagang hindi makikukumpara yun dahil magka-iba yun ng ano, ng version tsaka ng family na hindi, kumbaga hindi sila magkakalaban talaga eh. Ang kalaban talaga 680, 7970. So, bali, hintay lang natin yung mag-send yung Asus ng 7970. Malay natin, makita natin, mas ma-compare natin na maigi. Okay, thank you so much sa inyong pagsubaybay sa short na review at saka benchmark na ng Asus GeForce GTX 680. Sana nag-enjoy kayo. Magandang umaga sa inyo lahat.